Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Isang kagalakan muli na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Genesis chapter 28, verse 18 to 22. Genesis chapter 28, verse 18 to 22. Sabi po ng Biblia, "And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillows and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. And he called the name of that place Bethel, but the name of that city was called Luz at first. And Jacob vowed a vow, saying, If God be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on, so that I might come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee." Tayo po ay manalangin, Panginoon namin Diyos, ngayong gabi. Narito po kami upang makapag-aral. Dahil po namin ang iyong gabay. Anumang balakid, Panginoon, ang siyang aming magiging hadlang, Panginoon, sa buhay, sa aming pagkikinig. Dalahin po namin na bigyan niyo po kami ng karunungan at kaunawaan at malinaw na kaisipan mula sa iyong mga salita. Pagpalaan niyo po ang iyong abang lingkod at gamitin mo po ako, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Gusto mong ating kunin yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Doon po sa verse 20, ang sabi po ng Biblia, Genesis 28 verse 20, "And Jacob vowed a vow, saying, If God be with me and will keep me in this way, that I go and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee." The vow of a generous, cheerful giver. Actually po ay hindi na po iba ito sa mga kapatiran po namin, sapagkat tinakel po namin to ng mga nakaraang buwan. At gusto ko pong maging blessing rin po sa bawat isa po sa atin, sa mga narito ngayon. At supposed to be, I will going to preach the life of Abraham, pero akin pong itinabi muna sapagkat meron pong magagandang bagay na ilalapat po roon. Ano po? Kaya dito po muna tayo sa Genesis chapter 28 verse 18 to 20. So makita po natin kung paano ang Diyos po ay mangusap sa ilang mga panahon in the epoch of time. Sabi natin ng mga nakaraan in Hebrews chapter 1 verse 1, kung ating titignan nga po uli yun sa Hebrews chapter 1 verse 1, ang sabi po ng Biblia, "God who at sundry times in diverse manners spake in times past unto the fathers." So makikita po natin yung ating mga forefathers, yung ating mga patriarchs. Una, ang Diyos ay nakipag-usap sa kanila. Pangalawa ay ang mga propeta. At pangatlo, in verse 3, verse 2, doon sa ating to the potentate, or in these last days, spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. So may mga iba't ibang panahon kung paano ang Diyos ay nakikipag-usap po sa atin. So ang ating pag-aaralan ay patungkol po ito sa pagbibigay at sa panahon ng ating mga patriarch ay hindi po isinabatas yung giving, but it was already practiced during the time of our forefathers.
Kaya narito po ay makita po natin kung paano nakipag-negotiate, mga kapatid, si Jacob doon sa kanyang pagbibigay. Kung ating titignan po yung verse 22, and this stone which I've set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, pansinin niyo po yan, I will surely give the tenth unto thee. Kaya yung ating pag-aaralan ngayong umaga, ngayong gabi, the vow of a generous, cheerful giver. So dito makikita po natin kung paano nakipag-negotiate ang Diyos o si Jacob sa ating Panginoon. And how did God fulfill His dream into destiny? So kung ating titignan ng maigi, mga kapatid, kung paano nakipag-negotiate si Jacob sa kanyang mga pangangailangan. So una, kung ating titignan ang verse 20 ng Genesis chapter 14 o Genesis chapter 28, Genesis chapter 28, mga kapatid, kung ating titignan po yan, and verse 20, ang sabi ng Biblia, and Jacob vowed a vow, saying, if God be with me. Hindi baga ganito rin po tayo kung paano tayo makipag-deal sa Panginoon sa ating mga pangangailangan, kung paano tayo makipag-negotiate, mga kapatid, upang tayo po ay i-bless ng Panginoon sa ating araw-araw na buhay. So unang negotiation, ang sabi niya, he negotiate about the presence of God. Kaya doon sa verse 20, if God be with me. Yan po yung first negotiation. Makikita po natin, mga kapatid, kung paano si Jacob ay napag-aralan niya kung paano magtiwala sa buhay na Diyos. So Jacob learned how to trust in the living God. Kaya ito yung command po sa atin, mga kapatid, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at ang kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ay mahalaga po ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Hindi lamang po yung anong tawag dito, yung business na hinahawakan natin, dapat i-connect natin sa Panginoon po yan. Kung anong kalooban, dapat alam po natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin araw-araw. Sana po makita po natin yung prinsipyo ng Matthew 6:33. Anong sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya yung negotiation ni Jacob, makikita po natin, una yung presence of God. Kailangan po natin yung presensya ng Panginoon sa atin araw-araw. Verse 7, Proverbs chapter 3, verse 7, be not wise in thine own eyes. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Fear the Lord and depart from evil. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Psalms chapter 20, verse 7. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Ang iba ay nagtitiwala sa mga karo, at iba ay sa mga kabayo, ngunit babanggitin namin ang pangalan ng aming Panginoong Diyos. So una dito ay una na pinakita sa atin yung hindi tayo dapat magtiwala
sa ating sariling kaunawaan, sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling katuwiran. Pangalawa naman, makikita natin, huwag tayong magtiwala sa mga chariots, sa mga bagay na meron sa atin, o sa mga kabayo. Ibig sabihin, yung chariots and horses, ginagamit po yan during the time of war. But David said, but we will remember the name of the Lord our God. But sapagkat alam natin, anumang subok ng buhay ang ating kinaharap, ay magiging victorious tayo, mga kapatid, kung kasama po natin ang Panginoon. Psalms 37, verse 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya, at ang Kaniyang papangyarihin. Psalm 71 verse 1. In Thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be put to confusion. Sa iyo, O Panginoon, nanganganlong ako, huwag mo kong mapahiya kailanman. Kaya mga kapatid, dalawang bagay po ang pwedeng maglalaban sa buhay po natin. It is either trust or confusion, or trust versus fear. Kaya matuto po tayong magtiwala sa Panginoon, mga kapatid. We must negotiate about the presence of God, that God is the sovereign of all things. He is the supplier of all things, and He is the source of all things. Kaya dito natin makita, mga kapatid, na walang mas hihigit pa sa Panginoon na magiging pagtitiwalaan natin sa ating araw-araw na lakad. Kaya napakahalaga po yung ating puso ay may focus po natin sa Panginoon, may fix po natin sa Panginoon, may firm natin sa Panginoon. Psalms 112 verse 7, sabi ng Biblia, He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Basahin ko na lamang po yung mga ibang verses. Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Psalms 125 verse 1, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Proverbs 11:28, he that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Hebrews chapter 13 verse 5 and 6, let your conversation be without covetous, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me. So napakaganda po, mga kapatid, yung negotiation, kung paano magipag-negotiate si Jacob sa ating buhay na Diyos. If God be with me. So he negotiate about the presence of God. Kaya mahalaga po sa atin, mga kapatid, yung presensya ng Panginoon araw-araw. Pangalawa na makita po natin ngayong gabi. He negotiate sa verse 20. Anong susunod? And will keep me in this way. And will keep me in this way. Or yung word na keep po dyan ay He will preserve me in this way that I go. Hindi ba ganun, mga kapatid, kung paano tayo makipag-negotiate sa Panginoon sa blessing ay nananalangin tayo ng protection ng Panginoon bago tayo lalabas?
para i-preserve tayo sa landas, sa ating mga lakad, sa ating mga dinadaanan. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung protection ng Panginoon, hindi lamang sa ating lakad, yung protection ng Diyos sa ating pamilya, protection ng Panginoon sa ministry, protection ng Diyos sa mga business venture na pinagkatiwala sa atin, protection ng Diyos sa bawat mga pamilya, mga kapatid, bawat ministry na pinagkatiwala sa atin. Kaya sabi ni yung panalangin o yung negotiation ni Jacob, and he will keep me in this way that I go. It's talking about the protection of God. Kung tingnan po natin yung buhay ni Abraham sa Genesis chapter 14, verse 20. Ganito ang sabi ng kasulatan, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes of all. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyong mga kaaway sa iyong kamay. Bakit? Sabagkat ang Diyos ang kanyang dahilan ng kanyang tagumpay. Wala nang iba. Hindi yung karunungan, mga kapatid, ni Abraham, hindi yung kanyang kayamanan, hindi yung kanyang kasundaluhan, hindi yung kanyang kalakasan, kundi yung presensya at proteksyon ng Diyos sa kanila kung paano sila nagtagumpay sa labanan. Blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. Ngayon, mga kapatid, actually sa buhay po natin bilang mananampalataya ay isa sa mga spiritual battle po natin ngayon ay yung ating mga finances. Kaya ang ating panalangin ay bigyan tayo ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya at bigyan tayo ng protection ng Panginoon kung paano i-manage ang mga biyaya na ito na pinagkatiwala po sa atin. Bakit? Sapagkat tayo, mga kapatid, ay katiwala lamang ng mga biyayang ito. Wala ho tayong ipagmalaki, wala ho tayong pagmamayari actually. Kaya kung titignan po ninyo ang 1 Peter chapter 4, verse 10, binabanggit po sa atin doon yung isang mahalagang bagay sa mga biyaya na ipinagkatiwala po sa atin. Ano ba ito? 1 Peter 4:10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Tandaan po natin, mga kapatid, sa mga biyaya ng Panginoon na pinagkatiwala po tayo sa atin ay dapat po tayong maging steward. Hindi lamang po basta-bastang steward o katiwala, kundi binanggit ng Biblia as a good steward. Sa mga ibang verses, binanggit as a faithful stewards of the manifold grace of God. Yung mga kailangan ng Diyos ng mabubuting katiwala ng mga masaganang biyaya ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, tayo po ay steward in time, sa ating mga oras. Hindi ho natin susuluin ng lahat ng kalingguhan o araw ng linggo o ang buong linggo, mga kapatid. Merong inilagay ng Panginoon dyan na para sa atin, para magamit po natin sa paglilingkod, sa pagsamba. Kaya huwag ho natin nanakawit yung para sa Panginoon, mga kapatid. Kaya mabuting katiwala, sabi po ng Biblia. Kaya dito po, kung ating titignan ang Exodus chapter 18 verse 10, and Jethro said, blessed be the Lord who hath delivered you out of the hand of the Egyptians.
Makita natin yung deliverance. And out of the hand of Pharaoh who had delivered the people from under the hand of Egyptians. So makita natin yung protection ng Panginoon like Abraham, like Israel, and dun even in the time of Malachi, makikita po natin doon, mga kapatid, sa Malachi chapter 1, kung paano ang Diyos ay nakipag-negotiate muli sa bayan ng Israel sapagkat nakalimot na po sila sa kanilang mga responsibilidad sa Panginoon. Nakalimot na po sila sa gawain ng Diyos. Nakalimot na po sila sa mga ministry na pinagkatiwala ng Panginoon. Kaya ang Diyos ay ganito yung kanyang sinasabi kay Malachi. A son, Malachi chapter 1 verse 6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts, unto you, O priests that despise my name. Yung mga pari, yung mga naglilingkod sa mga saserdote, noong mga panahunan na yan, ay nagsisihamak, hinahamak na po nila ang pangalan ng Panginoon. Tingnan niyo po kung paano po sila naglingkod. Verse 7, ye offer polluted bread. Mahalaga ba sa atin yung ating pagbibigay, mga kapatid? Yung kanilang pagbibigay ay bahagi ng kanilang paglilingkod nung panahon ni Malachi. Pero pagdating ng New Testament, yung pagbibigay ay nahati na po sa apat. We need to give our time, we need to give our talent, we need to give our treasure, and we need to give our testimony. Yan po yung apat na bagay. Pero dito kung ating titignan, ang Malachi chapter 1 verse 7, ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the temple of the Lord is contemptible. And if you offer the blind for sacrifice, is that evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord. Ang kine-question ng Panginoon dito yung kung paano po sila naglingkod. Hindi na po sila naglingkod ng tama. Wala na po sila sa hulog ng kanilang paglilingkod, mga kapatid. Nung kapanahunan na yan at napabayaan na po nila yung kanilang landas ng kanilang paglilingkod. Pero narito muli ang Panginoon na nakikipag-usap sa kanila. Sa Malachi chapter 3 verse 10 to 12. Binabanggit ko rito yung kanilang pamamaraan ng kanilang pagbibigay in the Old Testament times. Ang sabi yun, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now therewith, saith the Lord of hosts. Makita natin yung challenge sa kanila. Sabi ng Panginoon, prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Makikita natin yung protection ng Panginoon doon. He shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts, saith the Lord of hosts. Bagaman,
in the New Testament time ay hindi na ho natin pinapractice yung tithing, kundi we are practicing, mga kapatid, yung tinatawag po nating grace giving. Hindi lamang po grace giving, but generous, cheerful giving, mga kapatid, yung ating practice. So sa amin, yung aming practice po rito sa iglesia, dito po sa Solana, ay kineri po namin yung tithing as part of our cheerful giving. Kaya dito po ay meron po kaming tithing as part of the cheerful giving. That is our good measure. Meron po kaming increase. And then meron po kaming first fruit giving once a year. And then sacrificial giving. Kaya mga kapatid, ito po yung bahagi ng aming first fruit giving o yung bahagi ng aming cheerful giving, mga kapatid. Pero hindi ho namin ipinipilit po ito sa mga ibang kapatiran na i-practice sapagkat hindi naman nabatas kundi pinalawig pa ng New Testament yung pamamaraan ng ating pagbibigay. Kaya dito makita po natin kung paano ang Diyos ay nagpala, mga kapatid. So negotiation about the presence of God. If God be with me, sabi po ng Biblia. Number 2, and will keep me in this way that I go. And number 3, verse 20 pa rin, mga kapatid, ng ating context. Genesis 28, verse 20. Next, verse 20, and will give me bread to eat and raiment to put on. He negotiate about the provision of God. Panginoon, sabi ni Jacob, kung ang presensya mo ay sumasa akin, kung ang protection mo, Panginoon, ay sumasa akin, kung ang provision mo, Panginoon, ay sumasa akin, ay ibibigay ko ang lahat ng aking ikapu sa iyo. Ang Diyos ba ay inutos sa kanya, mga kapatid, na magbigay? Hindi. Wala naman po sa verse sa Bible na kahit nga yung offering ni handog ni Abel ay hindi inutos ng Diyos sa kanila. But it was already practiced, mga kapatid, out of the heart. Kaya dito sa Genesis chapter 28, kung titignan po natin yan, yung pagbibigay ng tithing ay, it was before the law, it was already practiced by our patriarchs. Isinabatas nga lang ni Moses, from Moses to Malachi. Kaya dito, nakipag-negotiate, isa sa mga negotiation ni Jacob ay, it will give me bread to eat and raiment to put on. He negotiate about, number 3, the provision of God. Ito po yung battle cry po natin araw-araw. Yung ating pagkain. He will give me bread to eat and raiment to put on. Kaya dun sa panalangin ng Matthew chapter 6, verse 11, ang sabi ng Biblia, give us this day our daily bread. So until now, we negotiate about the provision of God. Pero ang sinasabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mahalaga po ang provision ng Panginoon araw-araw. Meron tayong basic needs, yung food, water, and shelter. Kasama po yan, mga kapatid. Exodus 23, verse 25. Anong sabi? And ye shall serve the Lord your God. And ye shall serve the Lord your God. Pansin nyo na maigi.
and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness. Verse 25 po yan. Away from the midst of thee. Exodus 23, verse 25. And ye shall serve the Lord your God, and ye shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos. Yan po yung prinsipyo ng Matthew 6:33. At ang kanyang basbasan ang inyong tinapay at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Kaya inulit lamang po muli yung Matthew 6:33, mas pinalawig pa yung sinasabi ng Exodus 23 verse 25. Psalms 132 verse 15. Tignan po natin yung Psalms 132 verse 15. Sabi ng Biblia 132 verse 15. I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. Hanggang ngayon, mapatid, yung salita ng Diyos ay hindi pa rin nagbabago. Aking bubusugin ng pagkain ng kaniyang dukha, sabi po ng Biblia. Kaya makita po natin yung abundant provision ng Panginoon. His supplying grace and the satisfying grace ng Psalms 132 verse 15. I will satisfy her poor with bread. Hindi baga ito yung ating panalangin? Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 7 verse 9 to 11, Matthew chapter 7 verse 9 to 11. Matthew chapter 7 verse 9 to 11. Or what man is there of you, if his son asks bread, will he give him stone? Or if he has a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good tidings to them that ask him. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya. Kaya ito ang dahilan, mapatid, kung bakit kinakailangan po tayong humingi ng Diyos sa Panginoon ng provision araw-araw, sapagkat hindi maiksi ang kamay ng Diyos na magbigay. I-negotiate about the provision of God. Hindi ba kasi sinasabi ng Panginoon yung bagay na yan? Matthew 6:31, therefore take note of saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall be clothed? Nandito yung three basic needs: food, water, and shelter. Verse 33, but seek ye first the kingdom of God. That is the principle of a blessing. Prinsipyo muna ang kinakailangan po natin, mga kapatid. Hindi pera. Una yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon, nagsisimula yan sa principle. What is the principle? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. The pattern is righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung provision, and all these things shall be added unto you. Sabi nga natin nung last na Miyerkules, hindi ikaw ang magdadagdag. Ang Diyos ang siyang magdadagdag sa iyo ng lahat ng mga bagay na ito na iyong
pangangailangan. Nakita natin si Apostol Pablo kung paano siya nangaral na sa kabila ng kawalan. Philippians chapter 4, verse 15 to 19. Kung ating titignan, mapatid, ang ministry na ginagalawan ni Apostol Pablo ay napakahirap. In verse 15. Philippians 4:15 muna. Sabi ng Biblia, "Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only." Bakit hindi ang Corinthian church? Bakit pa ang Philippian church? Sapagkat gustong i-bless ng Panginoon ang Philippian church. Kung babasahin ng 2 Corinthians chapter 8, nandun po yung buong detalye. "For even in Thessalonica, ye sent once again unto my necessity, not because I desire a gift," sabi ni Pablo sa Philippian church, "but I desire fruit that may abound to your account." 18, "But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God." Kaya yung requirement po ng New Testament giving, mga kapatid, is an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing unto God. Ganyan po dapat ang uri ng giving na meron po tayo, mga kapatid. It is such a very good example and a very good way of giving, pamamaraan ng pagbibigay. Yung hindi sila napilitan, yung hindi sila na puwersa para sila ay magbigay sa gawain. Pero kung titignan po natin yung palit ng biyaya, ng panalangin, ng kanilang pagbibigay, in verse 19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Sana makita po natin yung magandang bagay na ito, mga kapatid, sa buhay po natin. He-negotiate about the provision of God. Kaya sa buhay natin araw-araw, alam po natin na sa buhay po natin, nawawalan po tayo eh. Pero if we try to negotiate about the provision from God, and we will learn the principle of Matthew 6:33, sabi ng Biblia, "And all these things shall be added unto you." Pang-apat na negotiation, mga kapatid, na makita po natin sa Genesis chapter 28. Verse 20. Verse 22. "And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee." That is his vow. Yan po yung kanyang pangako, mga kapatid. Kaya makita po natin yung kung paano pinagpala si Jacob. Kasi kung ating titignan dito, kalaban niya po yung kanyang kapatid, si Esau. Hindi siya makakauwi ng bahay. Pero gusto niyang umuwi ng bahay eh. Kaya
kung ating titignan yung vow niya dito sa Genesis chapter 28, makikita po natin, mga kapatid, kung paano siya binless ng Panginoon until the last chapter ng Genesis, last chapter ng Genesis. Kaya mahalaga po, mga kapatid, sa kanya yung bagay na ito. Meron binanggit po dito sa Old Testament, when thou vowest a vow, defer not to pay it. Hindi yung sakalang tayo pag kuminsan sa buhay Kristiyano bilang mananampalataya, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Kung ako ay magkakaroon ng trabaho, Panginoon, ay maglilingkod ako sa iyo ng tapat, magbibigay ako, susuporta ako sa gawain ng Panginoon. Pero anong nangyari? Nung nagkatrabaho, nawala sa gawain ng Diyos. Sabi natin, ang blessing, hindi ho yan, ang blessing, ang tunay na biyaya ng Diyos, hindi po yan maglalayo sa Panginoon. Tandaan po natin. Kung ang blessing, kung ang trabaho ay ilalayo ka sa Panginoon, hindi ho blessing yan. Galing ho sa kaaway yan, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich. Ang biyaya ng Panginoon ay nagpapayaman. Hindi ito, ang blessing ng Panginoon, sabi ng Biblia, hindi po ito nagdadala ng tinatawag po nating kapighatian o ng kapanglawan. Kaya napakahalaga po sa atin, mapatid, yung mauna, yung prinsipyo ng ating paglilingkod. Ecclesiastes 5:4, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools, pay that which thou hast vowed. Number 4 na makita po natin ngayong umaga, ngayong gabi, he negotiate about the promise of God. Nakipag-negotiate siya, mga kapatid. Panginoon, nandito ang pangako mo, tatayuan ko ito, papanalangin ko ito. Alam natin yung prinsipyo ng Matthew 6:33, that is the promise of God. Alam niyo ba kung ano ang pangako ng Panginoon? 1 Kings 8:56. Tingnan niyo po yung 1 Kings chapter 8 verse 56. 1 Kings chapter 8 verse 56. Anong sabi ron? Blessed be the Lord, hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised, that there hath not failed one word of all his good promise, which he hath promised by the hand of Moses, his servant. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Wala pang magandang pangako ng Diyos na hindi niya tinupad sa kanyang mga anak. Nasaan ang pagkukulang? Wala ho. Sa Diyos ang pagkukulang, nasa atin ang pagkukulang. Bakit? Kasi gusto natin minsan unahan ang Panginoon sa mga plano niya sa ating mga buhay. Tandaan po natin, yung plano ng Panginoon ay yan po yung pinaka-the best. Kaya ngayong gabi, why do you negotiate this evening? Nagagaya ng ginawa ni Jacob. He negotiate about the presence of God, yung presence ng Panginoon, the protection of God, the provision of God, and about the promise of God. Alam niya yung pangako ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, nangako siya, and I will surely give the tenth unto thee. Ecclesiastes 5:4, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it,
for he hath no pleasure in fools, pay which thou hast vowed. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa Panginoon, for with God, nothing shall be impossible. Paalala lamang po, our church giving to the New Testament is not based on tithing. We practice a generous heart of a cheerful giver. Magandang gabi po, mga kapatid, at pagpalain po tayo ng Panginoon.